Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman at magandang bungad ngayong taon para sa mga balitang hatid pa rin ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa inyo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang manigong bagong taon po sa ating lahat. Ngayong araw atin munang babalikan ang mga balitang siguradong naghatid sa atin ng good vibes noong nakaraang taon. At una na nga riyan ay ang pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos na batas na inaasahang magpapalakas sa turismo maging sa kalakalan ng mga produktong Pinoy. Ito ay ang Value Added Tax Refund na makatutulong upang mas bumalik ang mga turistang bumibisita sa ating bansa. Ang iba pang detalye panoorin sa report ni Milky Regonan. Makatutulong na malaki sa paglago ng sektor ng turismo sa bansa at sa ating mga lokal na produkto ang batas na nilagnaan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ang naisabatas na VAT refund mechanism for non-resident tourists ay inaasahan ng pagtaas ng bilang ng mga turista na bumibisita sa bansa. Resulta nito ang pagtaas din ng mga binibiling lokal na produkto na makatutulong sa ekonomiya ng bansa. Sa ngayon, ang VAT rate sa bansa ay 12% ng gross selling price. Binanggit pa ni Romualdez na ang mga bansang madalas bisitahin ng mga international tourists gaya ng Japan at Singapore ay nag-aalok ng VAT o tax refunds bilang insentibo sa mga bisita. May mga malalaking tindahan anya sa mga bansang ito na nagbibigay ng refund sa VAT o local sales tax na dahilan kung bakit nahihikayat ang mga turista na bumisita. Sa ilalim ng VAT refund law, ang mga turista o non-resident foreign passport holders ay maaring mag-apply kung sila ay bibili ng mga produkto mula sa isang accredited store kung ang mga produkto ay dadalhin palabas ng bansa sa loob ng 60 araw mula sa petsa ng pagbili at kung ang halaga ng mga produktong binili ay hindi bababa sa 3,000 pesos bawat transaksyon. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa usaping turismo pa rin, kinilala naman ng Pilipinas ng TripZilla Excellence Awards 2024 bilang Premier Dive Destination. Ito na ang ikatlong gantimpala na naitala ng Pilipinas sa buong 2024 matapos nitong makuha ang Best Diving Destination at ang Sustainability Leader of the Year sa buong Asia. Narito ang report ni James Galange. Muli na namang binigyang parangal ang Pilipinas matapos itong kilalanin bilang Premier Dive Destination sa buong mundo. Ito na ang ikatlong parangal na nasungkit ng bansa sa katatapos lang na TripZilla Excellence Awards 2024 kung saan nakuha rin ito ang Best Diving Destination at Sustainability Leader of the Year in Asia na nasungkit naman ng Department of Tourism. Ayon sa kanilang website, kinilala ang Pilipinas dahil sa mayamang marine biodiversity at makulay na coral reefs. Dagdag pa rito ang malino na katubigan ng Pilipinas, abot kayang dive packages at maraming world-class dive resorts na talaga namang pinupuntahan ng mga turista. Samantala, nagpapatunay anya ang mga parangal na ito sa matagumpay na industriya ng diving sa Pilipinas. Matatandaan nagwagi rin ng bansa sa isang diving resort travel show sa China bilang Best Dive Destination, habang nasungkit naman sa ika-6 na pagkakataon ang titulong Asia's Leading Dive Destination sa ginanap na World Travel Awards 2024. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, umangat naman ang ranking ng Pilipinas sa pagiging most attractive developing economy para sa investment. Mula sa ika-4 na pwesto noong nakaraang taon, pumangalawa naman ngayon ang bansa
ayon sa report ng BNEF. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Mili Borja. Pumangalawa ang Pilipinas sa most attractive developing economy para sa renewable energy investment. Yan ang lumabas sa 2024 Climate Scope Report ng Bloomberg NEF o BNEF. Ini-evaluate ng naturang report ang clean energy progress at market attractiveness ng 101 developing countries sa pamamagitan ng 100 indicators. Nakakuha ng power score na 2.65 ang Pilipinas, kung saan ito nalagpasan ng Asia-Pacific Regional Average na 1.94. Ang ranking na ito ng bansa ay mas mataas kumpara sa 4th place position noong 2023. Para naman sa Department of Energy, ang improvement na ito ay sumasalamin sa tumataas na confidence ng global community sa commitment ng bansa para sa clean energy transition at sustainable growth. Naipapakita rin umano nito ang pagiging epektibo ng mga renewable energy policy ng bansa, kabilang ng mga auction, net metering schemes, tax incentives, at ang aggressive clean energy target na 35% renewable energy. Sa kabila nito, inamin ng DOE na kailangan pa ng mas mabilis na renewable energy development para matugunan ang pangailangan ng bansa. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinilala rin ng ating bansa noong nakaraang taon na ikalawa sa listahan ng isang survey para sa mga bansang may pinakamadaling makahanap ng kaibigan, ang Pilipinas. Ang mga detalye sa balitang yan, alamin sa report na ito. Kilala na ang mga Pinoy bilang masayahing tao sa kahit anong sitwasyon at lalo na sa mainit na pagtanggap ng mga ito sa mga dayuhan at bisita. Kaya naman batay sa survey na isinagawa ng Global Expat Network tungkol sa mga bansang pinakamadaling makahanap ng kaibigan para sa mga dayuhan, pasok bilang ikalawa sa pinakapalakaibigan na bansa sa mga dayuhan ang Pilipinas. Ikalawa kasunod ng Mexico ang Pilipinas sa naturang listahan na siya namang sinundan ng Panama, Indonesia at Costa Rica. Sa parehong survey, lumalabas din na 2 sa bawat 5 dayuhan na naninirahan sa Pilipinas ay may Pinoy na kaibigan. Gayon din, 4 naman sa bawat 5 ang nagsasabing ramdam nila ang pagiging welcome at at home tuwing sila ay nasa ating bansa. Mahigit kalahati rin o 69% ng mga respondent ang nagsabing hindi mahirap makisalamuha sa mga Pinoy. At 58% naman ng mga dayuhan ang nagsabing gusto na nilang manirahan sa Pilipinas habang buhay. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bukod naman sa mga kinilalang mga lugar sa ating bansa pagdating sa pagkain, syempre hindi pa rin pahuhuli ang Pilipinas. Dahil pasok sa listahan ng 100 Best Cuisines in the World, ang Pilipinas sa inilabas ng Taste Atlas. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Muli na namang napatunayan na pang world class ang pagkaing Pinoy. Ito'y matapos mapabilang ang Pilipinas sa inilabas na 100 Best Cuisines in the World ng International Food Database na Taste Atlas. Sa naturang listahan, nasa 36 spot ang bansa with 4.21 rating. At kabilang sa mga ibinida ritong must-try na Filipino food ay sinigang at inasal na manok na matatandaang nakuha ang ikauna at ikalawang puwesto sa Best Rated Filipino Dish noong September. Kasali rin ang lumpiang Shanghai na nakapasok naman sa Top 100 Southeast Asian Street Food this year. Kaya hindi ng bulalo nakabilang din sa 50 Best Soups in the World kasamang sinigang. At syempre, may pambato rin tayo pagdating sa panghimagas. At yan ay ang leche flan na matatandaang nakapasok naman noon sa Best Custards sa buong mundo. Samantala, ang nanguna sa inilabas sa 100 Best Cuisines in the World ng Taste Atlas ay ang Greece. Nasa second spot ang Italy at pangatlo ang Mexico. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Siyempre hindi lang yan dahil ang paborito rin nating pagkain tuwing maulan na perfect rin ngayong holiday season, ang bulalo at sinigang na baboy ay kinilala rin bilang best meat soups sa buong mundo ng isang kilalang international food guide. Patunay muli yan na ang pagkain Pinoy ay pang world class rin. Narito ang report ni James Galante. Hindi rin nagpauli ang Pilipinas na makipagsabayan sa mga pang world class na pagkain matapos masama sa top 20 best meat soups sa buong mundo.
ang bulalo at sinigang na baboy. Yan ay matapos kilalanin ng isang international food guide na Taste Atlas ang nasa 100 pagkain sa buong mundo. Kung saan nasungkit ng bulalo ay ika-17 pwesto na inilarawan bilang traditional na sopas ng mga Pilipino na siyang pumapatok din maski sa mga dumadayong turista. Habang kasunod lamang nito sa listahan ang sinigang na baboy na mayroon namang ratings na 4.4 stars. Samantala, nakuha naman ng Rawan at Soto Betawi ang una at kalawang pwesto sa listahan na parehong nagmula sa Indonesia. Ang Taste Atlas ay isang international travel food guide na tumutukoy at sumusuri sa mga pagkaing sikat sa iba't ibang bansa na layong maipakita ang mga natatanging kultura ng bawat pagkain. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang balita, ang ating himpilan naman, ang DZRH, ay binigyang parangal nito lamang Nobyembre noong nakaraang taon kung saan naging matagumpay ang comeback ng advocacy DZRH program na Art to Art ni Ms. Lisa Macua Elizalde matapos nitong masungkit ang pagkilala bilang Best Educational Program sa radio category ng 46th Catholic Mass Media Awards. Habang 3 programa rin sa ilalim ng MBC Media Group ang binigyang pagkilala sa naturang gabi ng parangal. Narito ang The Better News Report ni Arnold Herrera. Mula sa 10 pambato ng DZRH, 3 ang nangibabaw at binigyang pagkilala sa 46th edition ng Catholic Mass Media Awards. At isa nga sa mga pinarangalan ngayong gabi ay ang award-winning advocacy program na Art to Art ng ating prima ballerina, Miss Lisa Macua Elizalde. 4 na taon matapos ang sunog na tumupok sa Star City, hindi ito naging hadlang sa matagumpay na pagbabalik ni Macua Elizalde at ng kanyang programa na ginawaran ng pagkilala bilang Best Educational Radio Program. After halos 1 year that we're back with a bang, with the CMMA, and it's very touching, I'm very grateful, and at the same time, there's always a lot of work pa to be done. Ibinida rin ito kung ano nga ba ang special ingredient kung bakit nananatiling matagumpay ang Art to Art. You know, art entertains, educates, and inspires. And Art to Art is a platform that gives you an opportunity to get to know your Filipino artists even more, and you are able to use your art to influence, inspire, educate, and ignite. And that's the most important thing, really, is you prepare the next generations to continue with the work. Kinilala rin ng award-giving body ang DZRH Drama, May Pangako ang Bukas, bilang Best Radio Drama Program. May pangako ang bukas. Gayon din ang Radyo Balintataw na pinarangalan ng Special Citation for Best Educational Radio Program. Bit-bit ang temang Artificial Intelligence and Wisdom of the Heart for a Fully Human Communication sa taong ito ng CMMAs. Hinamon ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Didi sa kanyang talumpati ang media na magkaisa sa gitna ng ebolusyon ng teknolohiya para mapanatili ang pluralism at complexity ng realidad. The imminent challenges being posed to us by artificial intelligence and the so-called robot revolution cannot be ignored. We have to face them together. Nakapanayam ko rin si DJ Laika Barista ng 101.1 Yes FM Manila na aminadong hindi makapaniwala sa natanggap nitong special citation para sa Best Entertainment Radio Program na Laika Barista Moments. Ako, sobrang nakakataba ng puso. Talaga hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na talaga ba. So naging parte tayo ng parangalan tayo ng CMMA na talagang pinapangarap din ng lahat, of course, ng mga DJs, yung mga broadcasters, announcers na mapabilang, no? At parangalan ng CMMA. Narito naman ang ilan pa sa mga programa ng DZRH na kinilala bilang mga finalists sa 46th Catholic Mass Media Awards. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Noong nakarang taon rin bilang bahagi ng pasasalamat sa karangalang inuwi ng ating mga atletang Pilipino mula sa 2024 Paris Olympics sa ating bansa, tumanggap ng cash incentives ang ating mga Olympian mula mismo kay Pangulong Bongbong Marcos.
para sa Balitang Sports, ihatid yan ni Mili Borja. Bukod sa mga regalo at incentive na natatanggap ng mga Filipino athletes sa iba't ibang kumpanya at personalidad, mayroon din ang mga itong natanggap na cash incentives mula mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa Presidential Communications Office, ibinigay ang naturang incentive sa mismong welcome honors ng Olympians sa Malacanang Palace kagabi. Sa espesyal na programang inihanda sa palasyo, binigyang pagkilala ang husay at karangalang iniuwi ng mga atleta sa Pilipinas. Ginawa ng Presidential Medal of Merit si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at Presidential Citation naman para sa dalawang bronze medalists na sina Ira Villegas at Nesty Petesio. Maguguritang nakuha ng Pilipinas ang best Olympic finish nito at nanguna sa mga bansa sa Southeast Asia matapos ang 37th place finish sa 2024 Summer Games. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Ang gabi ng lagim ng DZRH drama pa rin ay napabilang sa number 33 sa top podcast ng Spotify. Ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz Angel. Matapos simulang manakot mula ng maganap ang crossover from radio to Spotify ng gabi ng lagim ng DZRH drama noong Oktubre, humataw at pang number 33 na ito sa top podcast ng naturang streaming platform. Sa page ng DZRH drama, agad itong nagpaabot ng pasalamat sa mga tagapakinig ng kanilang makapanindig balahibong mga kwento. Kabilang na riyan ang anak ng maligno, hiwaga sa lumang bahay, huling habilin, ang kabayo ni Cornelio, at ang kalalabas lang na 5th episode na pinamagatang Ang Manggagamot. Kamakailan nga lang idinaan ng DZRH drama sa isang FB post ang celebration matapos pumalo sa 5,000 streams ang gabi ng lagim sa Spotify. Maaaring abangan ang mga bagong istorya ng kababalaghan at nakakakilabot na Tagalog Pinoy horror stories mula sa mga batikang radio drama actor ng DZRH tuwing Lunes, alas 6 ng gabi. Samantala, bukod sa Spotify, mapapakinggan din ang iba pang kwento gaya ng May Pangakong Bukas, Mister Romantiko, Sa Kanyang Panahon at marami pang iba sa YouTube channel ng DZRH Classic Radio Drama. Para sa DZRH TV, ito po ang Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga balitang pampa-feel better sa inyo ngayong bagong taon. Magkita-kita po muli tayo bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait pa sa iba. Good vibes lang. Ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.